Pero na matapos ang aking mga tauhan, parating ito ng isang lumang bayan. Isang sementadong lugar na makikita dito. Isipin nyo, matigas na semento ang papalit sa malikabok at madilaw na lupang kinatatayuan ko. Ngunit ang nakikita nyo ngayon ay dating dinadaanan ng mga mangingisda na may hawak-hawak na berdeng lambat na nakalagay sa kanilang mga balikat. At ang kanilang mga asawa, nagdala-dala ang kanilang mga napangisda at ito'y kanilang ibebenta sa palengke. Pinagmamasdan ko sila dito dati. Nabubuhay sila ng simple dito sa maliit na bayan na ito. Tatandaan ko, pinutol namin ang mga puno dito. Tinatag namin ang parting ito ng bayan para sa proyektong ito. Lahat ng kasamahan ko dito ay walang alam tungkol sa koneksyon ko sa bayang ito. Pinadala kami dito ng gobyerno galing sa syudad. Pero naalala ko, dahil ito ay 10 o 9 na taon na nakalilipas. O di kaya hindi kailanman ito nangyari. Si Sepang Loka, yan ang bansag sa kanya. Ang sinasabi nila ay may isang kagaya niya sa bawat bayan. Oo, isang kagaya niya sa bawat bayan, pinagtatawanan. Sa amin ito ay si Sepang Loka. Isang araw, sa pista ng Santa Clara, nakita ko siyang sumasayaw. Ang mga babaeng narito ay sumasayaw at nananalangin na bigyan sila ng anak. Dumarating sila dito na nakasuot na magagarang kausuotan. At mga suot silang may mga bulaklak sa kanilang ulo. Bigla-biglang pumasok si Sepang Loka. Kanilang mga sumasayaw pero pinipilit nilang palisin ng babae at payatakpan. Ang aking ama ay namatay noong malapit na matapos ang giyera sa Pilipinas laban sa mga Hapon. Ang mga Hapon ay umatras papunta sa Hilagang Pilipinas. Lahat na nadadaan nila ay kanilang sinisira. Sa magkamatay ng aking ama, ang hina na rin ng aking ina. Sa tingin ko ay dahil doon kung bakit namatay din siya pagkatapos ng pagkamatay ng aking ama. Hindi na siya nagising simula nung nahimatay siya dahil sa pakalungkutan. Ngunit nung gabing yun, siguraduhin mong malinis ang sahig mo, Risyo. Punasan mo, por Diyos, por Santo. Sa inyong gawain malalaman na mayor nga ang nakatira dito. Kung bakit ba naman kasi lagi na lang mga babae ang gumagawa ng mga gawain doon at gawain dito. Ano po, Inay? Buenas, Mama. Buenas. Pagpalain ka nawa ng may kapal. Oscaldo, nagugutom na ako. Lagi ka nawang gutom eh. O siya, sige, maghugas ka muna ng kamay. Kumusta ang trabaho mo, anak? Matatapos na po namin ang daan papunta sa Camino Real. Bukas ay mahigit 10 talampakan na lamang ay matatanong namin ang kabilang bayan. Pinag-uusapan para nilang inom kami ng tuba pagkatapos namin nun. Para pang patanggal ng pagod. Si Pedro nga ay nagdala ng 3 bote ng tuba na talagang nakakalasing. 10 talampakan? Kaya talagang mga bata kayo, tapusin nyo na ang Camino Real at saka magdiwang. Mga kalalakihan talaga. Magsasayagan kapag nakita na ang pintuan. Makikisama ka ba sa kanilang inuman? Tinatanong niyo po akong tumayo lamang doon at hindi man lamang makatikim. Nasaan nga pala si Ama? Nasa banyo, tumatanda na talaga ang iyong ama. Baka nakatulog na naman siya doon. Talagang ganyan kapag tumatanda na. Ako nga nakakailang iglit na din. Nakaupo lang ako minsan at ang lubid na tinatahi ko ay nasa sahig na pala. Ang tumatanda nga naman, wala tayong alam sa takbo ng buhay. Kaya anak, pakiusap ko sa'yo, umiwas ka. Ano? Umiwas ka sa alak. Masama yun, natatandaan ko pa si Ronaldo. Naglalakad siya pagewang-gewang at nalalaman ko ang kanyang damit ay duguan at ang kanyang mga mata ay